Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News Duterte. Title, Remulla's son eyeing for Cavite congressman. Kinompirma noon na naarestong anak ni Justice Secretary Boying Remulla sa isang buy-bust operation noong 2022 kaugnay ng illegal na pulburon. Ngunit ayon sa ulat, nagbago na raw ito. Nagbago na. Sa kasalukuyan, may mga lumulutang na pahayag na umano'y inihahanda siya para sa politika sa hinaharap kabilang ang posibleng pagtakbo sa 2028. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon hinggil sa anumang planong kandidatura. So ito yung post. Remulla's son arrested in 2022 Pulburon case, eyeing Congressman of Cavite in 2028. Ulitin ko ang pagkasabi dito, spekulasyon pa lang ito, but in politics, everything is possible. Yan na yung tinatawag na political dynasty. Okay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 7,600 ang nag-react. 6,500 ang tumatawa. 720 ang galit. 274 lang ang nag-like. Ibig sabihin, wala pa pong 1% ang nasisiyahan kung matuloy itong ganitong plano ng pamilyang Remulla. But anyway, ganyan talaga yan. Bahala ang taga Cavite. Since 1970s, Remulla na ang namamayagpag dyan. Para din silang mga Duterte. Ang Duterte, mula 1986, sila ang namumuno sa Davao City. Sa Remulla naman, since 1970, sila ang political dynasty. I don't know kung naipanganak na ba ang tao na tatalo sa mga Remulla sa Cavite. Parang hindi pa, no? Saan bang mga political dynasty? Sa La Union naman, mga Ortega yan. Kasi ako, taga La Union ako eh. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung Ortega. Hanggang ngayon, Ortega pa rin. Kaya lang, in fairness, magandang pamamalakad ng mga Ortega noon, yung Congressman Joaquin Titing Ortega. Marami. Actually, ang nakatulong sa scholarship ko, isang Ortega, Kining. Kining Ortega, natulungan nila ko sa pamamagitan ng Rotary Club. Kaya, in a way, malaki rin ang tulong ko sa mga Ortega sa La Union sa aking pag-aaral. Iba na ang Ortega ngayon dahil, I don't know. Okay, saan ba? Agusan del Sur. Alam ko dyan, Plaza Country naman yan. Up to now, except lang yung governor ngayon, si Governor Santiago Cani, alam ko, malapit yan. Kakumpari ko yan si Governor Cani. Talagang loyal follower siya, loyal politician siya ng mga plaza. Anyway, balik tayo. Yan po ang political reality sa bansa. Kung gustuhin nilang tumakbo itong anak ni Boying, wala makakapigil. Taong bayan ang magdi-decide. Kung botohan nila, di panalo. Kaya nga, yung political dynasty na I think naipasa na sa Kamara, I don't know kung papasa rin ba sa Senado. Kalukuhan eh. Nag-file sila ng bill na kahit ilang kamag-anak, pwede na ngayon. So instead na i-limit yung member ng pamilya sa pag-occupy ng pwesto sa politika, ngayon, open na. Unlimited. Mabuti na lang at meron tayong Congressman Edgar Erese na lumalaban. Binababoy nyo ang konstitusyon.
Instead na ang intent ng Constitution is ilimit para mabigyan naman ng pagkakataon ng iba na mamuno. Ngayon hindi, sila-sila na lang. Actually, sa local, halos hindi ako bumuboto. Kasi nakikita ko political dynasty ba? Kaya lang, depende rin sa pamilya. Kung taga Davao ako, bahalang Duterte, hangtod sa hangtod. Hangtod sa magpakailan, magpakailanman. Kasi nga, maganda ang pamamalakad ng Duterte. Siguro, I don't know, hindi ako taga Cavite. Baka maganda ang pamamalakad ng mga Rimulya, kaya ganyan sila. Or, mahina lang talaga ang kalaban. Dalawa yan eh. Pag mahinang kalaban, wala. O kaya ay malaki ang ayuda. Yan ang, kaya hindi tayo umaasenso as a nation. Kasi nga sa politika natin, marami pang voters na yung sanctity ng balota nawawala. Kung sino ang makapagbigay sa kanila ng kakarampot na pera, yun na lang iboboto. Ako, nasubukan ko yan eh. 2022 at 2025 na eleksyon, binibigyan kami. Hindi ko tinatanggap. Bakit ko yun ibebenta? Ang liit pa naman, 600. Nah, sabi ko, nung ibigay sa akin, nang tumanggap na caretaker ko sa farm, Sir, ito yung para daw sa inyo sa eleksyon. 600. Ibalik mo. I don't know kung ibinalik or hinawakan na ng tumanggap. So sana, mga kababayan, magising na tayo sa katotohanan. Tayo rin ang resulta kung bakit hindi umunlad ang bansa dahil ang ating mga boto ipinagbibili. So sana, sa Cavite, I don't know kung nasa inyo na magpasya kung botohan nyo ang anak ni Rimulya na yun na nga may nasangkot sa kaso ng illegal na pulburon noong 2020. Kung matuloy dahil ito haka-haka lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang ipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang yero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan ni Gracia dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So daghan among pasalamat sa tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi ngayon kuan Gracia. So, salamat mi sa Ginoo nga gihimo niya instrumento nga kanang lawasa mo'y mutabag sa tanang katawhan dinhi sa
bukid dinhi sa So pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa natupan? tulo na ni kabulan nga natukod din karon. Duha na kabulan. So ngano man sa duha ka bulan wala ka nakaatop? Tungod kayo pagka wala gyud karon. Isod kay pangitaon ang kwarta Oo. nga ika Atop. abag-abag aning kuan. So salamat kayo. Salamat po.